Okay. Hello sa inyong lahat at magandang umaga po sa ating lahat. At heto na nga, panibagong reaction video. Breaking news, itong si Mayor Magalong nagbitiw na bilang special advisor ng ICI. Pero bago natin yan ipapakita yung video na yan, alamin muna natin ano ba ang dahilan bakit itong si Mayor Magalong ay nagbitiw. Okay? Ano ba? Meron ba something behind dito na kaya siya nagbitiw? Ha? Di natin alam, ha? Ipapakita ko sa inyo, una, itong si Mayor Magalong, kung ano-ano nang ibinibintang nila ngayon kay Mayor Magalong. Okay? At sa tingin ko naman, ang pagbibitiw nitong si Mayor Magalong ay there is something fishy dito. Okay? Hindi lang ito basta-basta na nagbitiw si Mayor Magalong kasi napabayaan na ang kanyang pagiging mayor sa sa Baguio, no? At parang may konti ring parang nagtatampo itong si Mayor Magalong, no? Analysis ko yan, ha, own opinion ko yan. Nagtatampo kasi parang nafi-feel niya na parang walang trust sa kanya si Bongbong Marcos. Di ba? Analysis ko yan, ha? Kasi aabangan pa natin mamaya na ano talaga ang dahilan sa pagbitiw ni Mayor Magalong. Kaya galing mismo sa kanyang bibig ba, no? Pero ito, nag-breaking news, lahat ng mga mainstream media ay binalita ito na nagbitiw na nga. Pero wala pang official statement si Magalong, ha? Yun po ang ating unang pag-uusapan dito. Pangalawa na ating pag-uusapan ay heto, the downfall of Cheese Escudero. Ayan, grabe guys. Kaya pala itong si Heart Evangelista, di umano ay hindi pumunta doon sa rally. Kasi hindi raw siya pumunta doon sa rally because merong mga nagsabi sa kanya na baka anuhin siya ng mga tao, di ba? Baka kung ano-anong mga para na nga sa safety niya, okay? Pero marami rin ang nagsasabi na kaya pala siya hindi pumunta ay mamaya ko yan mamaya, sasabihin ko sa inyo mamaya, okay? Dapat yung panoorin ito lahat para marami tayong topics ngayon eh. Okay? Mamaya pag-usapan natin kasi meron pong binalita dito sa I think Billionaire News Channel po ito na merong mga pictures. Nandun si Heart Evangelista sa isang bakit kasama ito sa pamilyang Zaldi, yung pamilya ni Zaldico, kung ano-anong mga lumalabas ngayon ng mga balita. Hindi akong nagpalabas nito, mainstream media po ang nagpalabas. Kaya i-analyze natin ito. Una, sa totoo lang, ito yung aking analisar dyan. Una, parang hindi talaga ako naniniwala na may kinaugnayan o si Cheese Escudero sa mga anomalya sa flood control. Pero dito sa balita na ito, parang napaisip ako eh. Sa totoo lang, parang napaisip ako na pwedeng mangyari. Okay? Pero ayaw ko munang husgahan si Cheese. Itong balita na yan ipapakita ko sa inyo, kayo nang humusga, mamaya ipapakita ko yan. Eto pa, pag-usapan natin itong si Zaldico na ayaw na nga bumalik dito sa Pilipinas. Kasi dapat i-spend niya yung mga pera niya. Alam nga naman na mag-dinner ka sa labas. Di ba? Mag-breakfast ka sa Spain, mag-dinner ka doon sa kung saan-saan, sa Amerika, di ba? Depende na niya yan kung saan siya pupunta, di ba? Pero yung anak niya, gusto na siyang pauwiin. Pero ito yung catch. Ito yung catch. Ang analisar ko dito, Zaldico, ngayon na ikaw ang pinag-initan ng taong bayan, nakatutok lahat ang taong bayan sa inyo. Okay? Na, ikaw yung may kasalanan dito. Ikaw yung pinaka-mastermind dito sa flood control na ito. Dapat, kasi hindi ka
nagpakita, hindi ka nagpa-media. Yan ang ano ngayon, sabi-sabi ng taong bayan. Ang suggestion ko sa iyo, Zaldico, heto lang naman. Kung ako pa sa iyo, no? Sabihin mo na ang totoo. Okay? Banggitin mo ang mga pangalan na dapat mong banggitin kasi mahirap 'yan eh. Na ikaw lang ang aako lahat ng may kasalanan. 'Di ba? Mahirap 'yan. Sabihin mo na ang mga sangkot dito. 'Di ba? Kasi mahirap 'yan eh na lahat ng mga contractors, lahat ng mga district engineers, ikaw na yung mga binabanggit, 'di ba? Kasi ako sa totoo lang, hindi ako naniniwala na si Zaldico lang lahat ang gumagawa ng may kasalanan dito. Diba? Kaya kung ako sa iyo, Zaldico, heto yung sa akin. Para ang taong bayan ay hindi lahat sa inyo nakatutok na galit. Sabihin mo rin ang mga tao. Sino ang mga big boss mo? Sino ang kung ito ay opinion ko lang na kung ikaw talaga, kung meron sabihin mo rin kung sino yung mga binibigyan mo. Di ba? Kung meron kang binibigyan. Kasi ganito pang nangyari. Ang mga contractors nagbibigay sa mga district engineers. Ang mga district engineers magbibigay rin sa mga congressman. Ang mga congressman, alam ko yan, meron rin silang bibigyan para shut up na rin yung mouth nila. Sino yung boss? Di ba? Natatawa nga ako doon sa corruption of family tree. Para, sabi ko, kung gawa-gawa lang man itong mga corruption ng family tree, pero kung talagang i-connect mo, sabi ko, posible ito mangyari. Di ba? Yan ang suggestion ko kay Zaldico, no? Sabihin mo na ang mga big fish, kumbaga, no? Sabi ng ibang tao, isa ka sa mga big fish. Sabihin mo na rin, Zaldico, sabihin nyo na rin kung sino yung mga pating rito. Yung mga, sino yung mga amo mo, sino yung mga binibigyan mo, kasi wala na, kawawa ka sa totoo lang na ikaw lang ang dinidiin ngayon, di ba? Kaya, ano ang nangyari? Paglalagay kay Representative Zaldico sa blue notice ng Interpol, hihilingin ng DOJ. Ayan. Okay? Sana naman itong si Remulla ay talagang gawin mo ito. Okay? Alam mo naman na itong si Remulla at si Zaldico ay mga kalyado ito ng presidente. Di ba? Tingnan lang natin ang mga developments dyan. Yan ang ating pag-usapan rin. At heto, di ko lang alam kung binudol na naman tayo dito. Ito, kanina kasi, no, itong si Presidente Bongbong Marcos ay meron raw 36 billion na pondo mula sa flood control projects na inilipat ngayon sa programa ng DSWD. Ayan, inilipat na raw. Di ko lang alam kung ito ba yung mga na-confiscate na ng mga pera o instead na 2026 na budget for flood control, wala na. Hindi na matutuloy, kundi nilagay na raw lahat dito sa DSWD. Inilipat na raw. Sabi ko sa sarili ko, pagkatapos na natuklasan ang kabalustugan dyan sa sa flood control, inilipat lang dito sa DSWD. Ingat kayo dyan, Baka DSWD na naman yung sasabihin na naman, mahiya-hiya naman kayo, DSWD. Tingnan lang natin. Mamaya, magre-react tayo kasi nag-speech si Bongbong Marcos dito eh. Okay, magre-react tayo mamaya dyan. Okay, at eto, last but not the least na ating pag-uusapan, itong si Bronner, no? Nasubok ang katapatan ng AFP sa gitna ng protesta versus corruption. Kasi natatakot, alam ko itong administrasyon ngayon ni Marcos, natatakot ito
baka merong magkodita, baka galit na rin itong mga sundalo at sila po ay magtrahidor sa gobyerno. Kasi alam nyo naman, no? Ang mga kasundaluhan natin, ang pinagsiserbisyuhan yan, taong bayan. Hindi po mga politicians, ha? Kayo na ang maghusga dito sa balita na ito kung talaga bang itong mga AFP natin ngayon, Armed Forces of the Philippines, are still loyal kay Bongbong Marcos. Tingnan lang natin. O baka plastikan lang, di natin alam, okay? At panoorin natin yan para ma-analyze natin, okay? So, yun po ang mga pag-uusapan natin ngayon, umaga na ito. Pero guys, bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan, okay? O, sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. Ngayong umaga na ito, no, nawindang ang lahat sa breaking news sa pagbibitiw nitong si Mayor Magalong, no? Mayor Benjamin Magalong bilang special advisor ng ICI. Okay? Pero bago ko ipapakita yan, heto muna. Ito yung nangyari kahapon. Okay? Bakit itong si Mayor Magalong ay question ang kanyang pagiging mayor na hindi na raw masyadong nagagampanan niya ang pagiging mayor sa Baguio kasi busy raw dito sa ICI ni Bongbong Marcos. Okay? Tapos may bintang pang mga kumakalat na may anomalya raw dito sa tennis court project sa Baguio City ni Magalong. Okay, kaya raw conflict of interest raw, hindi raw bagay si Magalong na masali dito sa ICI, di ba? Ito panoorin muna natin kasi para ito yung isa sa mga dahilan kaya siya nagbitiw. Okay? Panoorin natin. Pinasusuri na ni Pangulong Bongbong Marcos sa legal team ang pagiging bahagi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa Independent Commission on Infrastructure. Binanggit ito ng palasyo kasunod ng puna ng ilan sa pag-iimbestiga umano ni Magalong kahit itinalaga siyang special advisor ng ICI. May mga puna rin umanong abala siya sa komisyon at baka nauubusan na ng oras sa pagiging alkalde ng Baguio City. Para sa akin mababaw po ang rason na yan na kailangan raw na i-evaluate si Magalong, no? Kasi parang hindi na raw nagagampanan ang kanyang trabaho bilang mayor. Parang mababaw para yun ang reason na putulan nila ng power si Magalong bilang special advisor, no? Bagay na ayaw raw mangyari ng Pangulo. Tinitingnan din ng palasyo ang posibleng... Actually, nagsalita na si Mayor Magalong dito, no? Sa mga usap-usapan na yan. Pakinggan natin yan mamaya. Conflict of interest dahil naman sa maanomalya umanong tennis court project sa... Isa rin yan. Maanomalyang tennis court. Diba? Nagdududa kasi ako na gusto lang nila tanggalin itong si Mayor Magalong sa ICI. Alam niyo ba kung bakit? Duda ko kasi hindi nila makokontrol si Magalong Kilala natin ito. Grabe itong si Mayor Magalong na maprinsipyo kung ika nga, no? Hindi pwede mong kontrolin. Kung ano yung katotohanan, yun talaga. Pupunta yan si Magalong sa katotohanan. Kung ang investigasyon ay patungo doon sa mga big fish, wala tayong magagawa. Ang tanong ngayon ng mga supporters ni Mayor Magalong, kaya ba tinanggal itong si Mayor Magalong
Kasi patungo na sa big fish itong mga inimbestigahan. Ha? Kaya ngayon si Mayor Magalong kung anong mga pinagbibintang ninyo. Na hindi, nagtatanong lang tayo ha. Sabi ng Malacanang, posibleng bigyan ng ibang tungkulin si Magalong para... Ito yung move ng Malacanang ha. Siyempre, utos ito ni Bongbong Marcos na bigyan ng ibang tungkulin si Mayor Magalong. So meaning to say, tatanggalin nila as bilang special advisor ng ICI. Okay? Hindi makompromiso Sa akin, kung ako si Mayor Magalong, maiinsulto talaga ako. ang independence ng ICI at maiwasan ang anumang paglabag. So ano ha, yung pagiging special advisor niya, syempre mabubura yon. Bigyan siya ng ibang tungkulin. Yun ang unang nangyari ha, kahapon. Yun ang unang nangyari. Dito naman tayo. Dito na nagsalita si Mayor Magalong patungkol dyan. Heto, panoorin natin. Wait mo na. Yan. Bawal dito. Otherwise, wala akong karapatan na magsalita ng ganito. Kung gago ba ako, kung mandanakaw ako, magsasalita ba ako ng ganito? Lalabanan ko ba yung matataas sa Kongreso? Dinipinsahan niya ngayon ang kanyang sarili. Kasi pinagbibintangan siya ngayon dito sa anomalyang tennis court raw sa Baguio City. Kasi po, ang kontraktor ng tennis court na yan ay mga diskaya. Ito talaga mga diskaya kung saan-saan na napupunta eh. Tingnan lang natin, ang tanungin natin ngayon, ang mga diskaya. Kasi binubulgar na ng mga diskaya eh. Nabanggit na ng diskaya si Martin Romualdez. Nabanggit na ng mga diskaya itong si Zaldico. Diba? Tingnan lang natin, tanungin natin si Diskaya kung nanghingi ba ng komisyon itong si Mayor Magalong. Kasi, duda ko rito na gusto talagang bahira ng putik itong si Mayor Magalong para matanggal na ito sa ICI. Kasi, alam na natin kapag nandyan si Mayor Magalong sa ICI, yari talaga sila. Malacanang yari. Mayayari yung Malacanang eh. Duda ako dyan ha. That's my own opinion. Patungo ito sa big fish eh. So, ito yung pinagtanggol niyang sarili niya dito. Kung bulok ako, tanungin mo si Diskaya kung nagbigay siya rito. Ayun, di ba? Tanungin niyo si Diskaya kung nagbigay ba siya ni Mayor Magalong. Di ba? Straight to the point si Mayor Magalong. Kasi personally ako sabihin nyo na kung bias ako, kilala ko tong taong to eh. Noon pa eh. Bakit ako believe sa taong ito? Kasi consistent siya eh. Consistent siya. Hindi siya kagaya ng iba na ngayon nagpalabas ng statement, at the end of the day, sa next na mga naganap, mag-iba na naman yung statement. Ito, consistent eh. So, sinabi niya ngayon, para matapos itong pagdududa nyo sa akin, kung corrupt ako, dyan sa tennis court na itinayo dyan ng mga diskaya sa Baguio, tanungin nyo si Diskaya. Straight to the point, di ba? Itong matapang na sagot ni Mayor Benjamin Magalong na kumpleto at alinsunod sa batas ang ginawang tennis court at parking building project na nagkakahalaga ng 110 million at na-award noong 2022 sa St. Gerard Construction Company. Iginit niya na ang bidding process ay dumaan sa wastong pamamaraan. Nung nagsalita siya kanina, hindi pa siya nagbitiw sa ICI dito ha. At ang St. Gerard ay ganap na kwalipikado at Ayun sa tingin ko naman hindi naman substandard yung nakita ko, 'di ba? Ang talagang
sabi nito ang mga diskaya kung sinubstandard ba ito o matino itong ginawa nila. Komite ng pinaka-responsabling bid. Binatikos ng ilan ang proyekto dahil dati nang na-blacklist ang kumpanya noong 2020. Ayon kay Magalong, sa kanilang records, kumpleto at alinsunod sa batas ang ginawang tennis court. Ito pa yung pinagdudahan nila. Sa dami-daming proyekto ni Diskaya, ito pa yung pinagdudahan na kung titingnan mo, wala namang ghost dito na makikita. Lahat naman yan, nakikita natin. Ito na nabid yan, sa back yan. Wala naman akong control sa back, di ba? Yan ang argumento. Wala siyang control dito. Yan Tapos ang importante dyan, walang perang lumabas dyan o kaya under the table arrangement. Yun ang importante dyan Ganun ba na ipe-penalize namin siya kung tumatanggap kami? Kita mo, penalty niya, 20,000 a day. Hindi pa namin siya binabayaran doon sa kanya. Doon sa, not only the retention, hindi pa namin siya nababayaran. Sila pa yung may utang kay Diskaya. Sila pa yung may utang kay Diskaya. Meaning to say, anong ibig mong sabihin dito, Mayor Magalong? Pinupunduhan ito ng Diskaya. So, paano naging corruption yan? Diba? Isa bagay, sira na talaga yung pangalan ng Diskaya. Kaya ito, sinali nila ito na may sa tingin ko naman, sa sobrang daming proyekto ng mga Diskaya, meron naman sigurong matino na proyekto. Kahit isa man lang. Isa na siguro ito. Diba? Sabay banggit ng mga kritisismo ay nakabatay sa dating reputasyon ng kumpanya at hindi sa kasalukuyang performance nito. Kinumpirma ng alkalde na inaayos pa ng St. Gerard ang mga nakalistang depekto at mahigpit itong minomonitor ng lokal na meron para mga depekto na pamahalaan. Ayon kay Magalong, sinisingil na ang kumpanya ng liquidated damages na higit 4.9 million dahil sa pagkaantala, habang may natitirang higit 26 million pang matatanggap ang St. Gerard mula sa pamahalaan. So may utang pa sa 26 million. Di ba? Tapos it went through a bidding process and I never had any hand dun sa bidding. Sa sa back yun. Tapos kung may kalokohan yan, hindi sana namin pine-penalize yan. Kung may natanggap kami, pa-penalize ba namin yan? Dagdag pa ng punong ehekutibo bukas sa... Ako sa tingin ko confidence si Mayor Magalong na hindi siya tumatanggap rito. Nakita naman na project, di ba? Okay naman. Publiko ang lahat ng dokumento ukol sa proyekto at makikita rin ang karagdagang detalye sa opisyal na Facebook page ng lungsod. Meron naman detalye, di ba? Hindi naman ghost. Yan ang importante, na meron silang ikapakita na kaya nga sabi ko, itong mga matitino ngayon sa itong mga matitino na mga nasa gobyerno ngayon, sila pa yung mga pinagbibintangan. Kagaya ni Kong Paulo Duterte. Sabi ni Kong Paulo, itong 51 billion na hinahanap nyo, ganun kalaki ang the thickness dito sa dokumento. Isampal ko ito sa mukha ninyo. Matagal na itong naghihintay doon sa kuwa, sabi ni Kong Paulo. Yan, kasi may resibos lang ikapakita kung saan napupunta yung mga pera. Di ba? Iginit niyang nananatiling prioridad ng city government ang transparency at accountability at tiniyak na matatapos ang proyekto ng maayos at makukumpleto ang lahat ng obligasyon. Sa mga kababayan po natin, kayo na lang po maghusga. Kung sino ho yung, tingnan nyo na lang ho yung track record ng mga nagsasalita. At kayo na lang ho maghusga. Yan ang pinaka maganda. Tingnan nyo na lang ang track record ng mga nagsasalita. Doon yun matatapos Ito yung ginagawa namin. Like for example, track record ni Zaldico. Tingnan nyo ang track record. Tingnan nyo ang track record ni Sandro Marcos, ni Martin Romualdez. Di ba? Tingnan nyo rin ang track record ni Magalong. We're sacrificing our safety, the safety of our families. Itong ginagawa ho namin. Anytime ho may mangyari sa amin. Kaya, bahala na ho kayo. Grace Do. So,
So, itong si Mayor Magalong, kung handa naman siya, kung paiimbestigahan siya, di ba? Hindi kagaya ng iban dyan, nagtatago, ayaw sumagot sa media, nasaan na kaya, di ba? Kasi yung mga guilty, yun ang napapansin natin. Yung mga guilty, umiiwas-iwas yan. Di ba? Umiiwas-iwas yan eh. Yung mga confident, kagaya nito, na kung merong tatawag na media, haharap ka agad, confident malinis siya di ba? Heto ngayon, dahil sa nangyayaring ito, hindi pa confirm, pero nag-breaking news. Okay? Nagbitiw si Mayor Magalong. Maybe sa isip niya, kung sa tingin niyo ay conflict of interest na kasali ako dito sa ICI, magbitiw na lang. Parang ganoon ba? Yun ang unang initial na maisip ng tao. Pangalawa, meron ring mga nagsasabi, nagbitiw itong si Mayor Magalong. Kasi, kaya nga, nagtatampo ito kay Bongbong Marcos dahil pinaiimbestigahan siya sa kanyang tungkulin bilang special advisor. So, ayaw naman siguro ni Mayor Magalong na pagdudahan siya ni Bongbong Marcos. So, you might as well, ganun, kung wala kayong trust sa akin, ako na lang ang magbibitiw para wala ng problema. Ito, panoorin natin. Bago ngayong gabi, nagbitiw bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Effective immediately ang pagbibitiw batay sa sulat ni Magalong kay Pangulong Bongbong Marcos. Effective ka agad Anya, nagkaroon na umano ng duda sa kanya bilang bahagi ng ICI at malinaw na hindi na kailangan ng kanyang serbisyo. Yun ang dahilan Kasi pinagdudahan siya, nagbitiw siya. Pero hindi raw niya kailanman pinabayaan ang tungkulin bilang alkalde. Unang binanggit ng Malacanang na pinare-review sa kanilang legal team ang pagtalaga kay Magalong kasunod ng ilang puna sa posibleng conflict of interest dahil sa maanomalya umanong tennis court project sa lungsod. May mga puna ring umano na abala siya sa komisyon at baka nalilimutan na ang kanyang tungkulin bilang alkalde. Ako sa tingin ko hindi naman niya malilimutan yung tungkulin niya bilang mayor kasi alam ko, may mga secretaries rin yan. Di ba? So, kayo nang humusga. Kasi usap-usapan ngayon na kaya raw nagbitiw itong si Mayor Magalong. Baka may natuklasan ito o nafi-feel ni Mayor Magalong na hindi na siya pinagkakatiwalaan. Pangalawa, baka takot sa kanya kasi hindi siya makokontrol ng mga tao dyan. Kaya nga duda ako dito sa ICI na ito Nung una pa, kung hindi lamang dahil kay Mayor Magalong, matagal ko nang babanggitin na wala, bias pa rin itong ICI na ito. Ngayon na nagbitiw na si Mayor Magalong bilang special advisor sa ICI, sabi ko sa sarili ko, wala, useless pa rin itong ICI. Ito opinion ko yan walang patutunguhan pa rin yan. Yang ICI na yan, ganito lang kasimple. Kaninong idea itong ICI? Sino ang nagbuo nitong ICI? Walang iba kundi ang presidente. Ikaw ngayon, ikaw ang presidente ngayon, papayag ka ba na merong members sa inyong pamilya ang maimbestigahan? Ganun lang kasimple. Wala tayong magpaligoy-ligoy pa. Di ba? At yan siguro ang ikinatakot nila. Let's get straight to the point. Yan siguro ang ikinatakot nila na itong si Mayor Magalong, hindi nila makokontrol. Kung patungo ito sa
mga kaalyado at pamilya ni Marcos, game over na. Talagang mahiya-hiya na si Marcos at siya na yung mag-resign. So, at you might as well, as early as now, quick questionin na si Magalong na yung pagiging special advisor niya, kung ano ang kapangyarihan niya sa ICI, tinatanggal na kaagad. Okay? Bigyan ka na lang ng ibang tungkulin. Di syempre, si Mayor Magalong, sino ba namang gusto niya na bigyan ka ng ibang tungkulin? Para hindi ka hindi ka maiiwasan kung saan patungo itong investigasyon na ito. 'Di ba? Kagaya ng sinabi nila na tanggalin si Torre bilang Chief PNP. Kasi bigyan raw itong ibang posisyon. Ano na ngayon? May posisyon ba si Torre? Wala. 'Di ba? Di ba? Nag-promise ang Pangulo na tanggalin si Torre bilang Chief PNP, tapos siya na lang po ay ordinaryong pulis. Okay? Tapos bigyan siya ng special na tungkulin daw, di umano, na secretary siya. Nasa na yan ngayon, di ba? Nasa na yan ngayon? So, iniisip rin yan na Magalong. Ang ending niyan, tinanggal ka kasi tatanggalin ka talaga. Ay, wag ka nang mag-expect na bigyan ka pa ng ibang tungkulin. Marcos Jr., alam na namin yung galaw mo. Alam na namin yan. Kaya, ito lang yung masasabi ko. Good job, Mayor Magalong, na nagbitiw ka dyan sa ICI na yan. Na at least, malinis ang pangalan mo na nagbitiw ka. Kung mapalpak man itong ICI na ito, ay hindi ka kasali. Ito na lang. In my opinion, hindi na ako mag-e-expect na itong ICI na ito ay magiging tagumpay ito kung sino ang big fish na mahuhuli nito. Ang mahuhuli nito, mga tulakhang lang. Yung mga maliliit na isda. Contractors, district engineer, taas niyan, kongresista lang. No? Na small fish. Ano ba? Natatakot siguro, baka papunta na sa Pangulo eh. Hindi na big fish eh. Pating na yan, pating. Ngiwi na pating, gano'n no? Meron bang ngiwi na pating? Yung shark na ngiwi, meron ba? So, kayo nang humusga dyan, ay nako, takatamad itong buhay ngayon sa politika ng Pilipinas. Ito. Ito naman kay Cheese Escudero. Una nating na-analyze dito kay Cheese Escudero ay baka pinasa lang dun sa House of Representatives na siya yung dinismantle, di ba? Kasi po tinanggal siya bilang Senate President at merong mga haka-haka na ang Pangulo ang may utos na si Soto ang magiging kapalit na Senate President at biglang lumitaw ito. Merong mga nagtestigo rin na mga contractors at mga mga sa DSWD ba yun, no? May nagtestigo na kasali itong pangalan ni doon sa DSWD ba, yung dating DSWD, nabanggit yung Cheese Escudero, Nancy Binay at si Bong Revilla. Okay? At kayo nang humusga rito. Panoorin nyo ito kung tukma ba itong balita na ito na si Cheese Escudero ay may kinalaman po sa mga anomalya sa flood control. Okay? Ito po ang balita. From ham and cheese insertions to flood control scandal, binalot ng kontrobersya si Senador Francis Cheese Escudero na nag-ugat sa umano'y bilyong pisong... The fall of Cheese Escudero. Kasi hindi naman pwede si Curly Discaya
Tapos nandyan si Cheese, 'di ba? Magsali-sali si Cheese Escudero sa Blue Ribbon Committee, no? Merong cheese, meron ding curls. Cheese curls. Curly Diskaya di ba? Cheese curls. Ang corny mo doon, Mar. Siningit sa 2025 budget. Unang pumutok ang balita dito mismo sa Bilyonaryo News Channel. Narito ang agenda report ni Hannah T. Bago pa man umingay ang flood control scandal, nakaladkad na ang pangalan ni Senator Cheese Escudero. Nakaladkad talaga? Parang nakaladkad talaga yung pangalan. Grabe naman itong bilyonaryo. Kaladkad talaga para talagang Sa di umano'y yung talaga si Cheese ba, nagkaganon-ganon yung damit kasi nakaladkad talaga si Cheese, ganon. Wala naman, hindi naman nakaladkad, kayo talaga. budget insertions. Hulyo pa lang, una nang binalita ng Bilyonaryo News Channel ang dokumento ng higit kumulang 142 billion peso worth of insertions. Di umano. 142 raw. Grabe naman ang pera niya, no? Umano ni Escudero noong siya pa ang Senate President. Iba-ibang lugar ang sites ng mga proyekto mula flood control, roads, bridges at maging streetlights hindi nakalusot. Kalaunan, makailang beses pinabulaanan ni Escudero ang mga paratang. Kabilang ang tila pagbisita niya sa House of Representatives. Ito yung unang intriga na pumunta doon siya sa House of Representatives. Kung ano-ano kasing ginagawa mo doon. Ano ginagawa mo doon, Cheese? At ito namang House of Representatives, kinuha kagad yung CCTV. Di pwede rin kung ito ay CCTV galing sa House of Representatives, baka talaga plano na ng House na i-dismantle talaga ito si Cheese, di ba? Pwede rin yun, no? Ano tawag doon? Kasi pagbibintangan nila na kasali siya sa anomalya kasi ayaw na nga na maging Senate President siya. Diba? Kasi nakikita rin nila si Cheese na kung si Cheese Escudero ang magiging Senate President, ipatungo dito kay yung unang araw na binanggit ni Diskaya si Martin at si Zaldico, tinanggal kagad si Cheese. Di ba? So ito na yung binibintang nila. Dapat na itong palitan. Di natin alam behind the kung yun talaga ang plano. Kahit holiday ang November 30, 2024. Sabi sa isang Politico report, yan ay para masigurong masisiksik umano ang 142 billion sa budget. Pero dininayan ni Cheese, sabi ni Cheese na talagang itong move na ito ay para pabagsakin siya. Nitong buwan, bunsod ng flood control investigation. Saka na nagkakudeta sa Senado at pinalitan siya ni Senate President Tito Soto. Tumugma ang nakalap naming file sa naging pagkanta ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sa kanyang salaysay, may listahan kasi ng mga proyektong nagkakahalagang 800 million pesos, kung saan 100 million dito para raw kay Escudero. Nag-e-exist din ang 5 projects na ito sa aming sariling dokumento. Yan ay flood control wall sa Valenzuela City at reconstruction of roads sa Marinduque. After inclusion of the projects in Dagaa, I delivered 20% of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. Si Maynard Ngu na binanggit ni Bernardo ang di umano'y bagman ni Escudero na siyang tumanggap ng nasabing amount. Si Ngu ang special envoy of the yan ang bagman raw di umano ni Cheese Escudero. President to China for trade, investments and tourism. Sabi sa isang 2023 report ng Philippine Center for Investigative Journalism, CEO si Ngu ng Cosmic Technologies Incorporated o mas kilala bilang Cherry Mobile na nag-contribute din ng 30 million sa senatorial campaign ni Escudero. Si Ngu rin ang may-ari ng Cork Wine. Cheese, ito Cheese Escudero, no? Gitna pa naman ako dito sa usaping ito. Kailangan mo itong mapaliwanag lahat itong mga aligasyon, akusasyon na ito. Bar, ang meeting spot na binanggit ni Bernardo tungkol sa naging transaction.
Ayon sa source ng bilyonaryo, Heto pa yung sabi nila ha. may 25.6 million losses ang nasabing bar noong 2024 at 33.2 million swing mula sa kita o profit nito noong 2023 na 7.55 million. Mula sa 205 million worth of sales nito noong 2023, bumagsak ito sa 68.37 million. Pagdating sa operating expenses, bumagsak ito sa 52.13 mula 62.11 million. Sabi rin ng source, mabagal ang reaksyon ng Cork sa pagbagsak sa sales nito. Yan ay dahil tila busy daw ang owners nito sa deal making. Si Joseph John Quirante, asawa ng kapatid ni Escudero na si Representative Marie Bernardet Escudero Quirante, pagmamay-ari ang 40% ng Cork habang 40% din ang kay Ngu. Kung President and CEO si Ngu, si Quirante naman ang Corporate Secretary. Sometime in 2023, Maynard Ngu told me to go to Cork and meet Senator... Kayo nang humusga. Kung itong si Roberto Bernardo, former DPWH Undersecretary, kung siya ba ay nagsisinungaling dito o hindi. Okay? Kayo nang humusga. Ano ang makukuha niya kung sasabihin niya ito? Diba? Let's connect para malaman natin. Cheese Escudero, which I did. I met with the latter in a private room in the said establishment. While we were drinking wine, he told me, alam ko naman ang galawan niyo dyan sa DPWH. Okay naman ako. Sabihin mo kay Sec magbaba sa akin. Ayon kay Bernardo, nangyari ang delivery ng 160 million pesos para kay Escudero sa first quarter ngayong taon. First quarter of 2025. Matapos sa naging revelasyon ni Bernardo, hinalungkat ng netizens ang mga litrato sa Cork Winery. Ang netizens na ang nakalungkat, alam nyo naman, ang daming chismes sa mga Pilipino, di ba? Dahil hinalungkat yan, para sa kayong talaga mga bilyonaryo, kayo yung naghalungkat talaga, di ba? Kayo nyo nakita itong mga pictures na ito ito yung mga pictures. Bar, spotted ang ilang photos ni Heart Evangelista. Heart Evangelista, nandyan ka! Oh my God! Patay tayo dyan! Spotted ang mukha, ang picture ni Heart Evangelista. Oh my God! Sa nasabing bar, na ine-endorso rin ang Cherry Mobile. Hala! Yung bagman, present sa Heart doon sa bar. Oh my God! Bakit kaya? Parang makonect-connect na yata yung di ba? Sinabi nung undersecretary ng DPWH, no? Retired na yun Sa parehong bar, may groupie rin si Lawrence Lubiano na top campaign donor ni Escudero noong 2022. Kasama ang anak niyang si Lemuel na boyfriend umano ni Claudine Co, pamangkin ni Congressman Zaldi Co. Patay! Pamangkin pa ni Zaldi. Oh my goodness! Lumitaw pati ang mga litrato ni Escudero kasama si Ngu at... di ba? Nandyan si si Cheese Escudero, kasama niya yung bagman di umano. Kayo nang humusga. Patay tayo dyan, ni Cheese Escudero. Quirante. Sa ngayon, hindi pa kinukumpirma ng palasyo kung sitting special envoy nga si Ngu. Pero anila, kung may dapat tanggalin, tatanggalin. Para sa agenda, ang dapat tanggalin ay dapat tanggalin. So matatanggal ba ito? Itong si Ngu. Diyan ang kayo nang humusga dyan. Cheese Escudero, magpaliwanag ka na. Di pa naman ako naniniwala. May chance ka pang kasi, pero balita ko kinasuhan na raw si, nandun na raw sa DOJ rong reklamo. Nasama si Nancy Binay, Bong Revilla, si Estrada, at itong si Cheese raw. Okay? At ito, si Ngu, ewan ko na lang anong masasabi ni BBM. Ay, naku, ang dami na. Parang connected na lahat So, mag-comment kayo guys, mag-comment kayo. Heto naman, dahil kinuha na yung pondo, 36 billion talaga ang kinuha ng pondo ng flood control projects, inilipat na raw sa DSWD. At heto po ang reason, okay, ni
Hihiling na ng... Wait. Ito yung reason ni Bongbong Marcos. Okay? Wait, ito pa lang muna. Zaldico muna tayo. Zaldico. Wala pa, sa Zaldico pa tayo. Si Zaldico ba ay talagang istrikto ba ang gobyerno sa kanya? Sa sagot niya dito sa mga issues. Ito po ang balita. Hihiling na ng Blue Notice ang Department of Justice sa Interpol para mabantayan ang galaw ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kapag nilagay sa Blue Notice si Ko, kokolektahin ng Interpol ang dagdag impormasyon tungkol sa mambabatas kasama ang kanyang kinaroroonan. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, ipinaalam nila sa Interpol na person of interest o iniimbestigahan ang kongresista dahil sa maanumalyang flood control projects. Base naman sa natanggap na impormasyon ng kalihim, posibleng nasa Spain o France si Ko. Binigyan na lang ng hanggang September 29 o hanggang sa Lunes si Ko para umuwi matapos bawiin ng Kamara ang kanyang travel authority. Bukod sa muling pagtanggi sa mga paratang... Wag muna kayong manghusga. Baka sa Lunes may yung last. Baka sa Lunes biglang sumipot si Ko. Surprise! Nandito na ako. Wag mo na manghusga. May until Monday pa siya. Sinabi ni Ko kay House Speaker Boji D na siguradong uuwi siya. Tingnan lang natin na talaga bang uuwi siya. Ngayon, ito yung analysis ko. Delikado ito Kasi kung ma-realize ni Zaldico na siya ang idinidiin dito sa problemang ito, no? You might as well, baka ito rin ang mangyayari Baka sasabihin rin, baka si Zaldico mandamay siya at sasabihin rin niya kung sino rin ang mga sangkot dito. Hindi natin alam kung idadamay ba niya si Martin Romualdez? Who knows, di ba? Idadamay niya si Bongbong Marcos? Who knows, di ba? Hindi natin alam. Kasi kalyado sila di ba? Kasi kung i-analyze ko, mataas yung panahon na nakapag-isip siya. Di ba? Nakapag-relax siya doon, nakapagpa-opera siya sa Amerika. Pumunta siya doon sa Singapore, nag-breakfast, Wala namang ganun, pero di natin alam anong ginagawa niya sa Singapore, Tapos pumunta siya ngayon sa Spain, nag-dinner. Hindi, walang ganun, walang breakfast, walang dinner. Pero sure tayo dyan, kumakain naman siya, di ba? Ayun naman. Ang atin lang, mataas yung panahon na nakapag-isip-isip siya. Nag-reflect siya doon sa mga hotels na tinutulugan niya, di ba? Siyempre, magagara yung mga hotel, no? Tiningnan niya yung mga jacuzzi doon. Ano ba? Aamin ba ako? Mag-reflect yan O baka sabihin rin niya na hindi ako aamin kasi wala naman talaga akong kasalanan. Di ba? Ito lang yun ang posibleng at ito lang yun sa atin, analysis lang to, Maraming anggulo ang pwede niyang gawin. O baka sasabihin niya, galit na ang taong bayan sa akin. Baka siguro na lang, sabihin ko na lang ang katotohanan. Idamay ko na lahat. Di ba? Delikado, di ba? Kapag yung option na yan niya, ay idamay niya na yung lahat ng kasali dito sa kabalastugan na ito, kapag yan ang mangyari, syempre, takot rin sila Bongbong Marcos at takot rin sila ni Tambaloslos doon. Takot sila. Ano bang gagawin natin? Na baka kakanta na ito. Kakanta na ito ng Ocean Deep. Ay, ewan ko lang kung anong ikakanta ni Zaldico dito. Ocean Deep ba? O My Way? Uy, delikado yung My Way, Delikado yung My Way na yan, baka kakanta rin si Zaldico na sasabihin niya na wala talaga kaming kasalanan dyan, no? Wala kaming kinukuha na
anomalyang pera, ganun, ganyan, di ba? Kasi hindi talaga sila aamin, di ba? Kung malinis sila, hindi talaga sila aamin. So, depende na lang yan. Kaya sabi ko, delikado ito. Because anytime, anything could happen kung anong dito. Siyempre, si Bongbong Marcos rin, si Martin Romualdez at si Zaldico, di natin alam, baka meron silang group shot silang tatlo. Di ba? Di ba? Kung may group shot silang tatlo, di siyempre, scripted na yan, na ito yung gagawin natin, bla 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 bla. Walang iwanan. Pwede rin yun. Hindi ko sinabing ganun ang nangyari pero posible rin yun. May group chat sila. Okay? So, excited na lahat sa pag-uwi ngayong Lunes itong si Zaldico. Okay? Pero Zaldico, ito yung payo ng taong bayan eh. Huwag mong akuhin lahat yung kasalanan mo kung meron man, no? O kung stick to the plan ba kayo na hindi kayo aamin, di ba? Kasi kung hindi kayo aamin, at the end of the day, matutuklasan na meron talagang anomalya, na merong mga district engineers, mga contractors na ikaw talagang ituturo lahat. Delikado yan na ikaw lang ang may kasalanan. Di ba? Hugas kamay sina Bongbong Marcos at si ano sabi dito, si Martin Romualdez. Pwedeng ganun yung concept rin Ito, wala kung sinabing nangyari ito Ito ay mga analysis lang, okay? Sabihin mo na ito lang yung maipayo ko kay Zaldico. Sabihin mo ang katotohanan. Because the truth will set you free. Palakpakan. The truth will set you free. Kung ang katotohanan ay wala kang kasalanan, walang kasalanan si Martin Romualdez at walang kasalanan si Bongbong Marcos, the truth will set you free. Wala kayong dapat kinatatakutan. Kasi at the end of the day, kahit anong investigasyon pa ang mangyari, if merong mga resibo na malinis kayo, talagang malinis kayo. Yun lang ang masasabi ko. Kaya, sabihin mo ang katotohanan, Zaldico. And that will give a peace of mind sa inyong sarili. Not only sa inyong sarili, kundi sa pamilya mo rin. Yun lang masasabi ko sa inyo. Whether what options you have, mas mabuti kung sabihin mo ang katotohanan. Yan ang payo Payo yan bilang Pilipino. Okay? Kasi hindi mo na kami huhusga na ikaw, ewan ko sa iba, wala akong pakialam sa ibang mga vloggers at sa mga ibang audience kung anong sasabihin nila laban sa iyo. Pero pinapayuhan ka sa Don Mar TV na sabihin mo lang ang totoo, ang katotohanan talaga. Okay? Punta na tayo dito sa speech ni Bongbong Marcos dito sa pondo ng flood control na 36 billion, inilipat na raw sa DSWD. Ayan. Ito, pasok, Bongbong! Mga kababayan, kinalulugod ko ibahagi sa inyo ang halos 36 na bilyong piso na pondo galing sa DPWH na nakuha natin sa flood control project. Wow, palakpakan. Sige. Kasi raw, instead na itong pera para sa flood control, mas mabuti na lang kung sa DSW na lang natin ilagay. Ang tanong ko dyan, Bongbong Marcos, sigurado ka na ba na kung uulan, hindi babaha? Patay tayo dyan. Kasi, para silang para silang na phobia na wag na lang natin bigyan ng budget itong flood control kasi makukurap pa rin di ba? Ilagay na lang natin sa DSW. Actually, that's a good idea. That's a good idea kung baka uulan na naman kasi may bagyo. Baka babaha na naman. Kung walang pondo. Kasi ako mali pa rin Kung lahat ng pondo ng flood control ay ilipat nyo at wala kayong aayusin dito sa flood control, kasi kailangan ito ng pera especially ito mga ghost projects.
yung mga na-substandards na mga proyekto, kailangan yun ayusin eh. Kung hindi yun maaayos, baha kayo ng baha dyan. Kawawa. Tala. And, baka akala mo, Bongbong Marcos, na pupurihin ka ng taong bayan kasi nilagay mo lahat sa DSW at ikaw ay i-praise ng taong bayan. Useless pa rin yan. Kasi, budget yan para sa flood control. Every uulan, it reminds na galit ang taong bayan dahil baha na naman. Kung ako sa iyo, Bongbong Marcos, ito yung payo ko sa iyo. Ayusin mo muna ang Maynila. Not only Maynila ha, ayusin mo muna lahat nitong mga flood control na ito. Ayusin mo yung mga proyekto na hindi talaga babaha. Kasi hanggat nandyan yung baha, tatawagin kang the president of flood control. Oh, totoo. Kasi si former President Duterte, nasa tatak na sa kanya eh. The president of war on drugs. Okay. Di ba? President sa war on drugs. Ikaw, ano ang legasiya mo? The president of flood control. Flooded yung corruption. Di ba? Gusto mong tawagin ka ganyan? Kaya sabi ko sa iyo, wag kang basta-basta ilipat mo lang kasi magpabilib ka sa tao, magpasikat ka ng tao. Ang galing ni Bongbong Marcos, inilipat yung flood control na budget. Yan, magaling yan na presidente. Mali yan, Bongbong Marcos. Ayusin mo na hindi na babaha ang Pilipinas. Wag mong sabihin na it's a new normal. New normal na yung baha? My God! Etong halagang ito ay parang napipilitang pumalakpak eh. Ilalaan natin sa mga programa ng DSWD. Kasama na rito yung tinatawag na assistance to individuals in crisis situations o ang pagkakilala ng karamihan ay yung AICS at saka yung Sustainable Livelihood Program. Bukod pa rito, palalakasin natin ang mga inisyatiba na makatulong sa mga tinatawag na former combatant bilang mga targeted beneficiary ng payapa at masaganang pamayanan o pamana program sa kanilang pagbabalik sa komunidad. Sa tulong ng mga programang ito, mas marami pa tayong matutulungan na kababayan at pamilya. Kaya't pinag-aaralan natin ang pag-aamyenda ng 4Ps Act upang mas matugunan ng wasto ang sitwasyon ng ating mga benepisyaryo. Sinisiguro po natin na bawat hakbang ay nakabatay sa masusing pagsusurit upang manatiling matibay at epektibo ang 4Ps para sa lahat ng mga nangangailangan nito. Bilang Pangulo, ipinapangako ko na ako ay magsisikap upang ang bawat pamilya. Actually, Bongbong Marcos, huwag ka nang mangako. Diyan na naman tayo sa pangako eh. Kung mangako ka ng mangako at hindi na naman matupad, budol na naman yan. Sasabihin na naman nila budol yan. Huwag ka nang mangako. Gawin mo lang, sir. Ang bawat Pilipino ay makakalakad ng may ginhawa at dignidad. Ay nako. Bawat Pilipino makakalakad ng may... Ayusin mo muna yung corruption, sir, bago mo sasabihin yan. Patuloy po tayong magtulungan. Ang tagumpay ng Patuloy tayong magtulungan. Unahin mo ang tao, tulungan mo ang taong bayan dahil kinurakot na ng mga kaalyado mo. Mga kongresista. Bawat pamilya, tagumpay ng ating bagong Pilipinas. Diyan ka magaling. Magaling ka sa speech na masarap sa tenga. Gawin mo, sir. Ang hirap eh. Hindi mo ginagawa yung mga pinagsasabi mo eh. Ito rin ang kalagayan ng AFP. Loyal pa ba ang AFP sa gobyernong ito? Ito, panoorin nyo itong balita na ito. Mismong si AFP Chief of Staff Romeo Browner nagsabing nasubok ang katapatan ng mga sundalo sa gitna ng mga protesta kontra korupsyon.
Live mula sa Quezon City. Talaga bang mga ano yan? Yan ba talaga ang opinion ng mga AFP o kay Bronner lang yan? Baka kay Bronner lang yan. Hindi nagtatanong lang tayo nagtatanong tayo. Muna sa balita, si Brian Castillo. Brian, ibig bang sabihin nito talagang muntik nang magkudeta? Muntik na rin magkudeta. Paano yan? Browner. Siguraduhin mo yung mga sundalo na yan Kaya magkagalit na si Mamshi. Si Mamshi magkagalit. Jiggy, himay muna natin yung naging pakayag nitong si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Ilang araw nga matapos yung nangyaring malawakang kilos protesta kontra korupsyon noong nakaraang linggo. Nakapaloob yan doon sa isinulat na call. Siyempre, out of how many sundalo sa Pilipinas, siguro naman may galit rin yan, di ba? Itong mga sundalo na ito, binuhis nila ang kanilang buhay. Buhis-buhay ang pagiging sundalo, di ba? At kung tutuusin, maliit lang ang sweldo ng mga sundalo. Kapalit ng kanilang buhay. Tapos maririnig nila ang pera ng taong bayan, ang mga taxes nila napupunta lang dito sa mga buhaya sa gobyerno. For sure. Merong mga sundalong galit dyan. Itong si Browner sa Philippine Daily Inquirer na na-publish noong September 23, ilang araw matapos nangyari yung malawakang protesta. Sabi niya ay narinig niya yung panawagan ng publiko at nakita niya sa mga mata ng mga tao yung galit. Naramdaman daw niya yung galit sa puso ng bawat sundalo dahil lahat naman daw talaga ay magagalit sa nabulgar o nabuking na issue ng malawakang korupsyon sa gobyerno. Dagdag pa ni Browner ay naharap sa pagsubok o sinubok ang kanilang hanay noong araw na nangyari yan noong September 21. Naharap daw sila sa parang crossroad kung saan ang AFP ay pinapili kung manatili ba sila sa naging tapat sa kanilang tungkulin o kaya naman ay pakikinggan na yung panawagan na sila ay makialam na sa issue. Jiggy. So meaning to say, mayroong mga sundalo na ayaw na. Okay? Brian, pero nag-dominate yung gusto pa. Info ba si General Browner kung saan galing ang panawagan na makialam ng militar sa issue ng korupsyon? Jiggy, sa column ni Browner, sinabi niya na itong panawagan na makialam ng militar ay galing pa mismo doon sa mga retiradong opisyal ng AFP. Kasi kung i-analyze mo, yung mga retired officers yung confident. Kasi wala na sila sa gobyerno, di ba? Yung mga nandoon pa sa gobyerno na kasalukuyang sundalo ngayon, kahit galit na sila sa gobyerno, takot pa rin sila sa kanilang galit na ipalabas nilang kanilang opinion. Kasi baka pwede man yan na betrayal of public trust or ano bang, hindi ko lang, I'm not so hindi ako dyan expert kung anong pwedeng ikaso ng mga sundalo, kung sila po ay disang-ayon sa administrasyon. Sila yung talagang nagkukumbinse sa hanay ng militar na tumiwalag na sa gobyerno at mag-aklas. Pero sa kabila daw niyan ay hindi nagpadala sa emosyon ang mga sundalo at nanatiling disiplinado at profesional. Tunay dyan na walang... Pero pag meron tayong mga ganitong mga usapin, na manabalitaan natin na merong galit, delikado actually sa totoo lang, delikado na ang administrasyon na ito Isang sundalo yung humawak ng kanyang armas at nag-aklas. Jiggy. At bago nito, yung parang isang araw bago... Ito lang yung payo ko sa mga taga-AFP be loyal to the flag. Be loyal to the Filipino people. Yun lang. Huwag kayong mag-loyal sa mga politicians. Be loyal sa taong bayan. Yun lang ang masasabi ko. Be loyal sa the flag of the Philippines. Yung mga kilos protesta, may picture pa si Pangulong Bongbong Marcos kasama yung mga retired general. Dito sa nabanggit mo na column, ay nabanggit ba ni Browner si Pangulong Marcos? Jiggy, tama ka dyan na bago yung nangyaring kilos protesta ay nagka-meeting nga itong ang AFP officials kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa column ni Browner ay hindi nabanggit itong si Pangulong Bongbong Marcos. At kapansin-pansin na medyo dumistansya siya pagdating sa usapin ng politika. Ang sinabi lang niya ay ang loyalty ng AFP ay nasa Constitution, sa Republika at sa sambayan ng Pilipino at hindi kailanman
sa kahit anumang faksyon sa politika. Jiggy. At may reaksyon na bang Administrasyong Marcos sa balitang kudeta o destabilisasyon? Jiggy, mariing pinabulaanan niya ng Department of National Defense. Wala raw kudeta o anumang uri ng destabilisasyon. Nais lang daw nitong lituhin yung publiko, magkalat ng kasinungalingan at syempre magdulot ng pagkakawatak-watak sa mga Pilipino. Pati ang AFP pinabulaanan din yung alleged connivance sa Manila with the Central Intelligence Agency ng Amerika, yung CIA at sa DND para nga patalsikin ang administrasyon. Jiggy, tiniyak ng Department of National Defense at ang Armed Forces of the Philippines na sila ay nananatiling tapat sa kanyang sinumpaang tungkulin at nakatuon sa mas mahalagang bagay, which is ito nga, yung hinaharap nating issue sa West Philippine Sea at sa pagbabantay sa ating teritoryo. Jiggy. Yan pong ulat ni Brian Castillo live mula... So yan kayo mga sundalo, proud pa rin kami, taong bayan sa inyo. Okay? Yun lang masasabi ko, be loyal to the flag, be loyal to the Filipino people. Okay? Guys, sa mga nanonood ngayon, libre kayong mag-comment, mag-react sa ating mga topics ha. Ilatag nyo inyong argumento, anong masasabi nyo, at usap-usap tayo sa comment section. Don't forget, i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam sa mga tunay na nangyari ngayon sa ating lipunan. Sa mga first time na nanood dito sa channel na ito ng Don Mar TV, paki-subscribe po kasi libre lang ang subscription. Walang bayad yan. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.